Sumakto yung pag-iling ni Donald Trump. Tingnan nyo mabuti, oh. If you want to really see something that said, take a look what happened. Saktong ganun niya mga sangkay, pumutok. Tumama yung isa. Pero mayroon pa pong isang putok, mga sangkay, bago po yung pagtama. So, saan nang galing yun? Ito, pakinggan ulit natin. Pakinggan nyo yung mga putok kung ilang beses. If you want to really see something that said, take a look what happened. Isa. Dalawa, yun na yung tumama. Tingnan nyo, ha? Isa, dalawa, yun na yung tumama. Ulitin natin yung part. If you want to really see something that said, take a look what happened. Isa. Wala pa. Yung pangalawa yung tatama. Ayun. Yun yung tumama. Kita nyo na mga sangkay? Yun yung pangalawang tumama. Ang tanong doon, saan nang galing? Ano ang nangyari bago po tumama mga sangkay sa tenga? Ngayon malalaman nyo sa isa pong video. May mga kumalat na angle. Ngayon pakinggan nyo lang yung mga putok mga sangkay kung ilang beses. If you want to really see something that said, take a look what happened. Isa? Wala pa. Hindi pa tumama. So, saan nang galing yun? Mamaya malalaman nyo kung saan galing yung putok na yun. Pangalawa, tumama. Susunod pa yan. Dumami na. Pangatlo. Pang-apat, pang-lima. Dalawa po yun. Pagkasunod. Yun, marami na. Ngayon, mga sangkay, ayan, sabi po ni Marilit, Secret Service yan, hindi police. Okay, ngayon, eto po yan. Ito yung eksena. Ito po yung Secret Service. Nakikita nyo mga sangkay, ito po yan. Sana may salamin kayo. Medyo maliit kasi. Habang nagsasalita si Donald Trump, andito po yun. Ayan o. Nakita na po nila kung nasaan. Ang galing po talaga. Buti ka mo, nakita na po nila. Yung unang putok, galing po sa kanila. Na-interrupt na po yung sniper. So, yung pangalawang, pero ang galing po ng hitman. Kasi, natamaan pa po niya yung tenga ni Donald Trump kahit po na ano na mga sangkay, na-interrupt na nitong mga sniper ng Secret Service. O, tingnan nyo to. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Yun yung una sa kanila. Yun yung una sa kanila. Na ano na nila, mga sangkay, na interrupt na nila eh. Alam nyo kung hindi na interrupt, kahit pa po umiling si Donald Trump, dali siya dun. Naputukan muna mga sangkay yung sniper ng sniper mula po dito sa Secret Service. Ayun po yan, tatlo po yan sila mga sangkay na nasa bubong. Kasi, ganun po yun yung mga kumakandidatong presidente, kahit po yung presidente ng Amerika or sa Pilipinas, pag may lakad, mayroon po yan mga sangkay na kakalat na. So eto, mayroon po nasa malapit. Ayan o, nasa bubong lang po siya. Tingin ko hindi po sinasadyang nabidyohan ito. Ngayon, naging interesting lang kasi, ayan na eh, nasaktuhan na nakuna ng video. Ulitin natin, sa kanila po, nanggaling yung isa. Bago po yung pangalawa na tumama po dito sa may tenga. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Yun no, napaatras pa nga eh. Sobrang lakas ng ng sniper, di ba? Anyway, galing tong video na to kay Coach Jarrett, nakita ko lang. Thank you, sir. Kasi naghahanapan kami kanina ng mga naghahanapan kami kanina ng mga information galing po dito, mga sangkay. Sabi namin, ang lala nga talaga nang nangyari. Then may nakala po siya, ito pong video, iwan ko saan to galing. Pero ang galing. Nakita po niya. O, ulitin natin ha. Magaling talaga yung Secret Service. Ito po yung ito po yung security ni Donald Trump. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Una. Pangalawa. Ala na. Makikita niyo mga sangkay, umano na si Donald Trump.
Ayun na ang nangyari. So again, mga sangkay, ang ganap doon, itong si Biden, itong si Donald Trump, kung wala pong ano tawag dito? Kung wala po doon yung Secret Service, abay, dali si Donald Trump. Dali po siya doon. Diba? Kung hindi po naunahan. Akala ka pa nga natin kanina mga sangkay, kasi diba, may mga iba, akala po nila na maybe mayroon pong sabotage na nangyayari sa loob, mayroon pong inside job. Kasi ang pinagtataka daw po ng iba, bakit po hinayaan na maputukan? May mga security naman daw po si Donald Trump. Yung pala mga sangkay, talagang nakabantay na yung security ni Donald Trump. Ayan po. Ang galing. Na-interrupt po nila. So good job po talaga sa Secret Service. Kasi kung hindi po nila nagawa to, ay Diyos mio marimar. Wala na si Donald Trump ngayon. Tapos. Diba? Tapos po. Ang tanong na lang po dito ngayon, sino po yung mastermind? May mga iba kanina nabasa ko kasi sa ngayon pinag-aaralan pa kung saan po talaga nanggaling o sino ang mastermind nito. Mayroon pong investigasyon regarding that. May mga iba na nagsasabi mula po sa malalim na malalim na mga grupo ng elitista. Yung iba Illuminati, di ba? Sinasabi po ng iba, pero totoo naman po may Illuminati. Totoo din po na may mga sikretong gumagapang dyan sa US kasi ayaw po nila ang Amerika mabalik po sa kung ano ang tunay nitong kalagayan na isang bansa na naniniwala sa Diyos. So, any person, any politician na gustong ayusin muli ang Amerika, mga sangkay, pinapabagsak po nila. So, ito, ang kalaban po dito ni Donald Trump, mga sangkay, hindi po si Biden lang. Mas malalim pa po ito sa iniisip natin. Mas malalim pa po yan, mga sangkay. Sa iniisip natin, itong kalaban ni Donald Trump, akala natin si Biden lang. Oo, si Biden po yung nakikita ng mga mata natin, si Biden po yung kanyang kalaban. Pero in reality, mayroon pong behind the scene na tumatrabaho po dyan para po alisin si Donald Trump. Kasi si Donald Trump, very vocal po na sinasabi po niya, ibabalik natin ang Biblia, ang pagtuturo ng Bible doon sa mga schools. Kasi doon po sa Amerika noon, bago pa po yung mga panahon nila Barack Obama, yung Biblia, mga sangkay, meron po silang, kumbaga dito sa Pilipinas, values, di ba? Doon sa US, meron po silang pagtuturo about Bible. Bawat eskwelahan po yan. Kasama po sa curriculum nila. So nawala po yan, mga sangkay, nung pumasok na po si Obama, pumasok na po si Biden, mga sangkay, wala na. Pero during the time of President Donald Trump, mga sangkay, mayroon pa nga pong Bible study doon sa mismong White House. Nangyayari po yan, mga sangkay, yung Bible study po nila. Pero after po ni President Donald Trump, doon po nagtapos ang lahat din, mga sangkay. Nawala na po yung Bible study, nawala na po yung mayroon pa pong mga event doon, mga sangkay, na pumupunta yung mga pastors. Kaya itong si Donald Trump, loved by many Christians. Especially mga sangkay, yung mga pastors. Mahal na mahal po ito ng mga pastor at iba pa pong mga ministro doon po sa Amerika. Kasi wini-welcome niya po sa White House. Pag ikaw ay pamunuan ng isang simbahan, ikaw ay isang pastor, wala, malakas ka kay Donald Trump. Kaya nga po, yung tema niya lagi, di ba, yung slogan, Make America Great Again. Tapos, America First. Si Donald Trump, ang sangga, ayaw niya po ng digmaan. Pero ayaw niya rin po ng mga masasama. Kaya nga po siya yung nagsasabi na si Biden, dadalhin tayo sa digmaan. Mag-iingat kayo kay Biden kasi dadalhin ang ating bansa sa digmaan. Sinasabi po niya.
Yung bansang Amerika, I mean. So, ngayon, may pag-aaral na o mayroon na pong ano dito mga sangkay, yung otoridad, iniimbestigahan na kung ano talaga, sino ang nasa likod. Pero tingin ko dito, hindi po nila malalaman yan kung sino. Kasi kung elitista na nasa malalim ang tumira neto, malabo po yan malaman. Maliban na lamang po kung magkakaisa ang buong gobyerno para tugisin yan. Ngayon po, mga sangkay. So, ayan, naunahan po ng sniper eh. Kung hindi naunahan ng sniper, yari si Donald Trump. Dali po yun. Buti na lang may secret service na talagang, ayan po. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Grabe, no? Grabe. Ayan, sabi po ni Rob, swerte pa si Trump kung nakaharap siya sa gitna, headshot siya. Buti nakaharap siya sa kanan, nakatagilid. Yun nga ang sinasabi ko. Kasi ang galing po ang galing ng hitman eh. Biruin mo na, interrupt na po siya ng sniper ng Secret Service. Nakatamaan pa po niya yung dito. Yung ito mismo. Dito yung natamaan, mga sangkay. Ito yung tinamaan. Kasi kung hindi siya natagilid yun, kung hindi siya gumanon bigla, dito, tagus. Bye-bye, Donald Trump. Ganun po mangyayari. So, talagang hindi pa niya oras, mga sangkay siguro, no? At saka may plano pa si Lord sa bansang Amerika. May anting si Trump, tagaliwas. Pinangalanan na yung suspect. Let's say pinangalanan na po nila. Pero yung mastermind kasi dyan, sino? Wala na. No choice naman kasi, di ba yung iba sinasabi nila, dapat hindi muna tinumba. No choice kasi dito rin. Yung Secret Service. Kasi kung hindi nila itutumba, si Donald Trump yung matutumba. Kasi nga, bihasa yung tumira eh. Bihasa yung bumanat eh. Kung hindi nila talagang i-execute yun, wala. Dali si Donald Trump. No choice sila. Kaya nga ako nung una mga sangkay, yun din po yung duda ko. May inside job or mayroon pong dyan, mga sangkay. Mayroon pong nasa loob mismo. Sabi ko, yun ang iniisip ko kasi paano nangyari yun? Yung pala hindi din. Lalo na po, nung tinumba. Sabi ko, tinumba. Baka nga nasa loob yung nun. Para lang hindi malaman. Pero, nung nakita ko na yung video na to, Diyos mio marimar. Sila nga pala ang nauna. Naputukan pa po nila bago po makapagpaputok kay Donald Trump ng pangalawa. So doon, nadali. Pero ang galing. Talagang tirador ng husto. Bihasa, mga sangkay, yung tumira eh. Bihasa talaga. Biruin mo. Tinamaan pa po. Kahit